which is ang pagbabasa ng Bible, ito yung start, ito yung simula upang malaman natin, no? Upang malaman natin kung ano yung mga dapat nating gawin, ano yung mga instruction ng Panginoon para sa atin. Kapag sinabi ng salita ng Diyos na magbigay ka, edi magbigay. Kapag sinabi ng Diyos, forgive, then forgive. Pag sinabi ng forget yung the past mo, edi kalimutan mo na. Doon minsan hindi ganun kadali, no? Talagang yung iaano tayo ng Panginoon sa proseso upang maano na natin, no? Maano na natin sarili natin, matanggap na natin na ito yung talagang dapat kong gawin. Talagang aanhin tayo ng Panginoon hanggang sa tayo ay talagang mag-decide na I will follow His word. Ito yung dapat, so ito yung gagawin ko. And then number 2, do not deceive yourself. Huwag dayain ang sarili. Do not merely listen to the word. Do what it says, sabi nga. Kung ano yung alam mo na natututunan mo at naririnig, and then follow, hindi yung basta narinig mo lang, and then wala na. Huwag po nating i-deceive yung sarili natin na gano'n na, oh yes, we know the Bible, we know the Word of God. Pero kung hindi naman natin sinusunod, we're just deceiving ourselves. And then yung number 3, read and respond. Magbasa para malaman instruction ni Lord and mag-respond kung ano ang gusto niyang gawin natin. Yun yung first, magbasa at pagmanatiling basta lang nagbabasa or nakikinig. Mag-respond sa panawagan sa sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. So ang challenge po ay i-assess din natin yung sarili natin. Magpalagay from 1 to 10. How much do you intend to follow the commands of the Bible? Yung tanong po sa atin. Gaano tayo from 1 to 10 doon ka ba sa number 1, 2, 3, 4, or 5, or 7? Yung ikaw sa sarili mo. Saan na nga ba talaga ako doon? Na ako ba yung nagbabasa lang, makikinig, pero walang changes or wala akong nagagawang desisyon para mag-follow sa Panginoon? Mananatili na lang ba akong nakikinig, nagbabasa at alam yung Word of God, and then hindi ko i-apply sa sarili ko? Or magpa-follow ako sa Panginoon, which is yun ang karapat-dapat. So yun lang po at magandang umaga po sa ating lahat. Let us pray. Lord, salamat po ng marami, Lord, sa umagang ito. Panginoon, Lord, salamat po sa iyong mga salita. Tulungan mo po kami, O Lord God, na mag-abide, Lord God, sa iyong mga salita, Lord. Tulungan mo po kami na hindi manatili, Lord, na nagbabasa lang yun ng mga salita. Tulungan mo po kami na hindi na lang basta nakikinig, Panginoon. Bagkos, Panginoon, tulungan mo po kami, Lord, na maging obedient, Panginoon, sa bawat salita mo, O Lord God, na aming nababasa. Sa bawat salita mo, Panginoon, na aming naririnig, Panginoon, at pinag-aaralan. Lord, tulungan mo po kami. Bigyan mo po kami, O Lord God, ng puso, O Lord God, na masunurin, O Lord God, sa iyong mga salita. At tulungan mo po kami, O Lord God, sa lahat, O Lord God, upang maging karapat-dapat kami, O Lord God, na maging lingkod mo, O Lord God. Tulungan mo po kami, Panginoon, Lord God. Lord, this is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Okay po. So maraming salamat, Sister Beck, sa napakagandang pagbabahagi, napaka-comprehensive at napaka-substantial. Ano po? Nitong paalaala na naman sa atin ng ating Panginoon. Napakaikli lamang nitong talatang ito, pero napakalaman at napakahirap sundin. Okay? So bilang mga Kristiyano, ito ay dapat nararapat talaga nating sundin. So, ang sabi nga daw po ay maganda yung nakuha ko sa kanya na pag tinatamaan ka, no, pag tinatamaan ka pa, nararamdaman mo yung mga salita ng Diyos, rumirema sa iyong sarili, buhay ka pa. No po. Pag hindi na, ibig sabihin, patay ka na. Patay ka na sa pananampalataya kasi hindi mo na nararamdaman Kung halimbawa, lagi kang inip na inip sa
pakikinig, no? Sa pagbabasa ay para bagang antok na antok ka. So parang nadodry na, nababurn out, ano? Diba? Yung ganon. So ibig sabihin, aba, beware. At baka ikaw ay unti-unti ng nalalagutan ng hininga. So maganda po yun. At isa pa yung conviction. Yung conviction sa sarili natin na naalaman natin na nagkamali tayo, aba, edi baguhin natin at sundin natin kung ano man yung paalaala na ibinigay sa atin. Hindi yung nagmamatigas pa tayo, di ba? Pag minsan, pag pinapaalalahanan tayo ng mga kapatid natin, tayo pa ang galit, no? Sasabihin pa natin, tingnan mo nga, siya naman, ganito at ganito. No? So, hindi yung sarili natin. Baka nga ako'y ganito, teka, ano nga baga ang aking ginagawa? Kailangan kong baguhin ang aking sarili. So, kailangan din magkaroon talaga tayo ng humility o kababaang loob para matanggap natin ang mga salita ng Diyos. Kasi pag wala sa atin yung kababaang loob, edi nandun lagi yung pagmamalaki natin, no? Yung pride natin, na hindi naman ako yun, hindi naman ako ganoon. Pero in fact, ikaw yun. Po. Minsan nga, ang sabi nga, ang tingin natin sa sarili ganoon, pero tumingin ka sa salamin. Ibig sabihin, pakinggan mo yung sinasabi ng iyong kapwa. At baka totoo naman nga. Kasi sabi nga, hindi natin nakikita yung sarili nating muta. Ang nakikita natin ay yung muta ng iba. At sabi nga ni Sister Beck ay napakahalaga ng action. Sabi nga, faith without action is dead. Diba? Kailangan action na natin. Lakaran natin kung ano yung ating mga sinasabi. Diba? Do what we preach. Baka mamay taga-preach lamang tayo, pero tayo naman ang una-unang hindi nasunod doon sa ating pinipreach. Di po baga. Ayan. Kaya nga, kailangan tayo ay ilaw at asin ng sanlibutan. So, kahit hindi ka daw nga magsalita, napaka-ikli mo lamang magsalita, pero nakikita sa iyong mga gawa. At from those, no, doon matututo ang iba. Kaya kailangan tayo yung talagang larawang buhay no, ng ating Panginoon. Christ-like nga dapat ang gagawin natin. Ayan, napakahalaga po yan. Do not, at yung application niya, be a follower, not a reader. Ayan. Be a follower. Tagasunod tayo. Sabi nga, sumunod kayo sa akin. Diba? Iwanan ninyong lahat. Yan. Magbigay, magpatawad, limutin na yung mga nakaraang hindi magaganda. No, yung magaganda, pagpatuloy, pero yung mga pangit, tapon na yon, no? Yung dala-dalahan laang nating mabigat. At wag nating dayain ang ating sarili. Minsan kasi nga dinadaya natin, hindi naman ako yun eh. Ito yung kapitbahay ko. Ito yung si sister, ito yung si Gayon. Ayan. And sabi nga, read and respond. Diba yung sabi ng isang preacher natin nun? Si Pastor William yata yung may sabi. Kada Sunday, pag mayroong mga nag-preach, kailangan may naiwan sa'yo. At paglabas mo, evaluate mo yung sarili mo at dala-dala mo pa rin yung salitang yun para mai-apply mo sa iyong buhay. So, yun lang po, yung maidadagdag ko. At pakinggan man po natin yung mga mananalangin ngayon. Andito ba Sister Medi?